Why do people choose the Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada. Why do people choose the Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit.
Lazada. Kayo'y nanonood sa Lazy SB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, magandang hapon. Tanghali pala. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga viewers ngayong araw ng Martes, November 21, 2023. Malapit na ang Pasko. Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang. Tatapo na ang mga ninong. Malamang. Anyway, sana naman, huwag naman magtago ang mga ninong. Lalo na yung Pitguri ang ninong ng bayan. Isang magandang tanghali kay City Councilor Arvin Mangia ng Calamba City. Okay, bago ang lahat, pangalan po, siyempre, pangalan po ng ating co-host na once again, as usual, missing in action na sila Arnie Barreiro. And ito po ang inyong lingkod, RJ Alactan Salgado, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang tanghali po. At mukhang talagang maaraw ngayon. Pwede na para napakaraming nagtambak na labahin. Makakatuyo po kayo bukod sa mainit. Mahangin na rin. Anyway, isang magandang hapon po sa lahat. Magandang tanghali. At yan, pwede po kayong mag-comment doon sa mga viewers natin na may nais na batiin. Ayan. Pwede po. Mag-comment lang po kayo ng inyong pagbate, komento, suggestions, or pagpuna. Ayan. Kasi medyo kulang ang manpower natin ngayon. So, we need your comments or suggestions just in case na meron tayong mga konting technical lapses or difficulties. Pwede kayong mag-comment kung nahina ang ating audio or ngayon, kapag ka medyo naglalag, ay hindi na sa amin yun. Dahil tayo 200 Mbps. Although, nagdedepende tayo sa internet connections naman, sa bilis. Royal Cable,
DSL, baka naman. Yan, 200 Mbps po tayo. So, kung magkakaroon ng lag sa inyong mga videos, ay maaring wala kayo sa tamang pwesto o lugar. Yan. So, just sit back at mayroon tayong mga tatalakayin ngayon. Hopefully, puro mga good news naman. Mga good news naman ang ating pag-uusapan. Yan. Mga kaganapan, mga highlights na nangyari kahapon. Yan, dyan sa lungsod ng Kabuyao. Kinover yan ng ating kasama na si Miss Laarni. Yan. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng oras sa cover ang mga mahalagang kaganapan sa ating lipunan. Yan. So, daming tatanong, kailan kaya makikita si Miss Laarni Barairo dito sa set sa ating studio? Soon. Yan, soon. Meron na tayong kadaldalan. Napakahirap po talaga ng makipagdaldalan sa monitor at sa webcam. So, napakahalaga po ng inyong mga komento o at least kahit paano may mga katanungan kayo, tanong nyo na para meron tayong mapag-usapan. Yeah. In the following days ay magkakaroon na rin tayo ng live video broadcast, which is tatanggap na rin tayo ng mga reports ulit mula sa ating mga field reporters. Live yon, live feed. So, inayos lang natin yung mga ibang technical systems natin at setup. Yeah. And isang magandang tanghali po sa lahat ng Kalambeño. Lahat ng Kalambeño. Yeah. Siyempre, nasa Kalamba tayo. Unahin na muna natin ang Kalambeños. Lalo na dun sa mga taga-barangay halang, mga kabarangay. Good afternoon. Ayan, nakapagtanghalian na po ba kayo? Mabuti pa kayo. Ayan. Kay Tam Del Valle, gandang tanghali. Maraming salamat sa iyong panonood. At dun sa SK ng SK chairwoman na si Alisa Del Valle, congratulations nga pala. At ayan, naging SK Federation auditor. At least kahit pa paano. Proud ang bagong halang na meron silang representative sa federation. Isang magandang tanghali rin kay Mayor Ross Rizal na Kalamba. Busy. Talagang hindi matatawaran ang kanyang sipag. So, siyempre kay Vice Mayor Toti Lazaro. At kay mamaya na natin batiin yun. Kasama siya sa pag-uusapan mamaya. Doon na lang tayo kay Mayor Arlene Arcillas at sa kanyang kapatid na si Vice Mayor Arnold Arcillas. Yan, hirap pag gutom na eh. Pumipilipit ang dila. Yan. So, dun nga pala, isupport nyo po ang aming programa, ang aming live broadcast ay by clicking the like button, share nyo sa mga kaibigan nyo, and syempre, i-follow nyo po yung aming page. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel na Serbisyo Balita Live Online. Ayan. Kailangan yan. Walang bayad po yung pag-share, walang bayad yung pag-like, at saka pag-subscribe, pag-follow. Pero napakalaking bagay na nun, napakahalaga na po na yon sa amin. Tulong nyo na po yun. Tulong nyo na po yan. Sa mga may concerns, meron tayong mga hotline numbers, 0991-715-1216 at 0932-788-9930 para sa inyong mga concerns. Yung mga may sumbong, number 1, yung mga may sumbong dyan sa inyong mga lugar, bigyan natin ng solusyon yung mga concerns nyo, yung mga problema. And yung mga
may kahilingan, mga requests, mga ilalapit po natin yung mga yan doon sa tamang ahensya ng pamahalaan at sa tamang lingkod bayan na makakatulong po sa inyo. Doon sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Halang. Sa Barangay Halang, pumunta lang po kayo dito sa aming tanggapan, sa aming himpilan dito lang yan sa Barangay Halang. Barangay naman tayo. So, para kung may ilalapit po kayong mga requests na say medical or educational, channel natin, kumbaga itutulay po natin yan sa mga tamang ahensya para kay matulungan. Maraming salamat kay batchmate Ariel Banasihan for watching. Afternoon wala sa mga kabatchmates ko. Kano sa class 88. Batch 88. Especially kay kasamang Arvin San Mateo. Hopefully, mag-resume na ulit yung ating program, ang kanyang program na limutan ko na tuloy kung anong programa niya. Ay, isang taon na eh. Anyway, babalik siya sa broadcast talking about ika nga, chicken talk, usapang manok, usapang breeders, ika nga. And talking about breeders kay John de Mesa nga pala. Yan, nasaan ka na? Where na you? Galing ka na ba? Katrangkaso yung mama kaya hindi nakapunta sa aking birthday. Yan. Si John. Mainit pa masyado tong dating field reporter si Ed Tan. Gandang araw sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Tiga Quezon City yata, Caloocan, somewhere there at sa NCR. Yan, maraming salamat sa panonood, Ed Tan Flores. Yan. Pag muna tayo magbanatan. Yan, medyo cool. Chill lang muna tayo. May mga i-highlight tayong mga kaganapang kahapon. Pero sana kapag okay na ang ating live feed ay makapag-report ka naman dito sa DCSB. DCSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Siyempre, nanonood pa rin kayo sa Serbisyo Balita. Original Serbisyo Balita. Alam naman natin na maraming mga kaganapan sa ating lipunan na dapat na nabibigyan ng pansin. Dadating tayo dyan. Iinit yan. Lalo na sa isang taon. Nako, sigurado. At alam ko, yan si kasamang Ed Tan ay maraming may input sa atin. Tingnan natin. Pero huwag muna tayo magbanatan. Marami yan. Isa-isayin natin yan. Sigurado yan. Hindi natin palalampasin. Kaya mahalaga po ang mga comments ng ating mga viewers. Mag-comment po kayo. Yung mga concerns nyo, yung mga napapansin nyo. At sisikapin po natin na bigyan ng pansin yan. Sikapin natin na may mabago. May mabago sa mga hindi ka nais na kaganapan dyan sa inyong lugar. Asahan nyo po yan. Pero siyempre, hanggang sa abot ng ating makakaya, mga viewers. At siyempre, yung maabot ng ating broadcast. Dahil siyempre, kung ang mga viewers natin magpapadala ng concerns, tiga Mindanao pala, excuse me po, broadcast ang aabot yan. Pero dun sa mga malalapit naman at kaya naman nating personal na pupuntahan po natin yan para kayo matulungan sa inyong mga concerns. So maraming salamat po
muli sa ating mga nanonood. Um, Sana mag times 100 na po ang viewers natin. Actually hindi po monetized ang ano natin, ang page natin. So kahit yan ay umabot pa ng 3 milyon, hindi po kami monetized dahil ang daming mga restrictions. Iba kasi kapag mga medyo sensitibo at critical ang mga issues. Masyadong, ewan ko, dito kay Meta, parang naglilihi. Napakahigpit. Yan. So, mahalaga po ay maipalagana po natin ang ating broadcast. Ma-share ninyo, madagdagan po ang ating viewers, mga subscribers. Yan. Pero totoo talaga. Totoo. Hindi po monetize ang aming page na Serbisyo Balita. At dahil sa mga ubod ng dami ng restrictions at mga warning, yan, di lang warning, diba, talagang natanggal na sa page ng mga videos and topics. So sad to say, ganun talaga po. Pero maraming salamat na rin po sa Meta dahil pinapanatili niya po tayo na nasa ere. Yun na lang po ang pinagpapasalamat po namin. So, kamusta po dyan sa inyong lugar? Mag-comment lang po kayo kung taga saan po kayo nang mabati namin kayo. Shout out, ika nga. Shout out sa ating mga pang mga field reporters dyan, kagaya ng ating 2nd District of Laguna field hindi field representative, si Congresswoman Ruth Mariano yun. Gandang hapon po. 2nd District of Laguna field correspondent, si Arnie Masinas. May ibang sideline yan so happy benta, sana makaubos ulit. Kaya sabi nga, sana all. Napakaswerte ng tao nga sa negosyo. Anyway, pero hindi pa rin po nakakalimot siya na gumanap bilang isang media practitioner dahil sabi nga nila, once a media practitioner, forever a media practitioner. Sa dugo na yan, nasa sistema na yan. And dun sa ating NCR and 1st District, ewan ko kung may 1st District pa ba Laguna, meron pa ba? Halos lahat ng 1st District na mga bayan at lungsod dyan naging Lone District na So natitira na lang dyan na hindi Lone District ay ang lungsod ng San Pedro, pero dahil nag-iisa na lang siya, Lone District na siya. Lone District na din siya. 1st District na Lone District ang lungsod ng San Pedro. Isang magandang tanghali nga pala po kay na dating Mayora, si Mayora Katakis, at doon sa kanyang anak, masipag din yun. Dangan nga lang, talagang Anyway, better luck next time, Sir Aaron Katakis. Kita-kits ulit tayo. Sa lungsod ng San Pedro, ang natitirang 1st District ng Laguna. So mabalik tayo. Ang ating field correspondent ng 1st District, NCR, Cavite, na si Miss Ryan Zamora. Magandang tanghali sa iyo. At medyo masyado ma-stress. Mahirap may stress. Malapit sa health problems kapag masyado nagpapa-stress. So, sa ating mga field reporters, sa ating liaison na na nasa 3rd District naman, si Felix Sabehar. Gandang hapon. Sa 4th District naman, si Hazel Toledo at saka si Sir Magahis. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. So hopefully magkabalitaan na ulit tayo. Magre-report na ulit kayo ng live. Pero ako, ano mauna? Yung live reporting nyo ba o yung ating Christmas party? Kapit na.
araw na lang, magki-Christmas party na. Ay, doon sa mga companies, baka naman. Baka naman. Doon sa mga tanggapan dyan, magki-Christmas na. Pag po makakalimot, let's spread the Yuletide season sa lahat. The Yuletide spirit giving. Alam ko dyan sa mga lalo sa mga friends natin dyan, hindi nakakalimot yung mga yan. Lapit na Pasko. Okay, so mapunta na tayo sa ating pag-uusapan natin na nangyari kahapon. So, kahapon ay ginanap ang oath-taking ng mga barangay chairman ng lungsod ng Kabuyao. Siyempre, ang nag-officiate niyan ay ang walang iba kundi ang masipag at napakabait na si Mayor Dennis Hain. Ayan. So, medyo binigyan espesyal ang activity ng oath-taking ng mga nanalong barangay chairman. And ewan ko kasama ang kagawad, parang mga chairman lang yata at saka SK chairman na nanalo. Pero anyway, we were not basta yung mga nanalo nitong 2023 BSKE. Ayan. Nanumpa na sila dyan sa lungsod ng Kabuyao. Congratulations po sa inyong lahat. Dumating siyempre dyan ang Congresswoman ng 2nd District na si ang First Lady ng Laguna na si Congresswoman Ruth Mariano, na sinamahan siyempre ng kanyang magiting, gwapo na asawa si Governor Ramil. Kaya medyo special yung oath-taking. At nandyan din si Councilor Dondon Hain, sinamahan niyang kanyang kapatid sa pagbati, pag-congratulate at paggagawa ng oath sa mga bagong halal na barangay officials dyan sa Kabuyao. And alam naman natin talagang naging mahigpitan ang laban dyan. Ang daming mga nagnais na may papatunayan na may magagawa para sa kanilang barangay. So, ganun talaga. Ano man ang naging kaganapan ng eleksyon, kung ano man paraan, kung bakit nanalo, basta ang pinakamahalaga dyan ay bumoto ang mga barangay, bumoto ang taong bayan sa mga ngasiwa, mangangalaga, mamamahala sa bawat barangay. So, nakakatuwa naman. Nandun pa rin, nanalo pa rin. Mga talagang yeah. So, alam nyo naman, mga barangay, talagang barangay officials, they'll do their best para mapaayos ang kanilang lugar. Kaya yung iba, talagang nananalo pa rin. Yeah. Dahil meron silang napatunayan, napakita sa kanilang constituents. Katulad na lang ni Kapitan Popong Amoranto ng Barangay Pulok. Barangay Pulok. Ang nagbabalik, dati ng kapitan niya, naging konsel lang ng lungsod, at muling nagbalik bilang barangay chairman na si Kapitan Nani Himpisaw ng Barangay Mamatin. And eto, batang-bata to. Kaibigan natin to. Matagal na natin kaibigan to Batang-bata pa. Kumbaga, nung nagsimula to sa politika, nandun na tayo. Kasama natin yan. Si Kapitan Andoy Hain ng Barangay Marinig. Congratulations po sa inyo. And at siyempre, dun sa mga iba pang mga kapitan at kagawad,
hindi man natin masabi ang mga pangalan nyo, ay alam niya na yan, mula sa Servisyo Balita sa DCSB at mula syempre sa inyong lingkod, ang taus-pusong pagbati po sa inyong lahat. Sana pagbutihin niyo po. Sana nga, alalahanin niyo, 2 years lang. 2 years lang ang inyong term ngayon. Medyo bitin, no? So, maiksi man ang panahon ng inyong magiging paglilingkuran. Sabihin na natin mga 1 taon at kalahati, let's make the best of it. Kaya nga, let's make every moment, every day count. Huwag nating sasayangin. Kayo'y pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan, ng inyong mga constituents, ng inyong mga kabarangay. Huwag niyong sasayangin. 1 taon at kalahati lang yan. Next year, magpaparamdaman na naman yung mga nagnanais. Kaya huwag kayong magpapahuli. Umpisahan nyo na. Bigyan natin partida. Bigyan na natin ng partida. Sige, bakasyon naman, December naman. Pero starting January 2024, sana naman, trabaho na tayo. Dun sa mga nais mag-umpisa magtrabaho na, magtrabaho kayo, much better yun. Ngayon December 1, much better yan. Mahirap naman yung pinagkatiwalaan kayo ng mamamayan, ang inyong mga kabarangay, pero patulog-tulog naman kayo, papetiks-petiks kayo. Mangyayari dyan. Magkamekos-mekos. Ika nga, sabi ni Pinsan. Yeah. So, yun ang expected sa bawat barangay official na nanalo, na hinalal. Kayo'y pinagkatiwalaan. Yung mga nakagawian nyo dati, lalo na yung mga incumbents na napaupo ulit, yung mga nakagawian ninyo, sana naman wag nyo nang gawin ulit. Pero parang mahirap yun. No? Wag nyo nang gawin ulit yung hindi nyo ginagawa. Parang parang ang labo no. Wala na nga kayong ginawa, uulitin nyo pa rin yung ginawa nyo. Ano ba talaga? May ginawa ba kayo o wala? Basta, kaya nga yung mga viewers natin, kaya sinasabi po natin, mahalaga po ang inyong comments. I-post nyo yung comments nyo. Kung nahihiya kayong banggitin ng inyong barangay, okay lang yan, sige. Personal message nyo lang po ako sa Rowan Alakdan Salgado. Doon nyo itanong kung medyo may pinangingilagan dahil sensitibo yung mga impormasyon. Okay lang po, hindi po natin babanggitin ang inyong mga pangalan. Yun na lang concerns nyo. So, pero definitely, excuse me po, lalo't mga medyo sensitibo, yung mga concerns, siyempre, pupuntahan muna natin yung lugar. Alamin natin kung talagang credible ba o sadyang dapat bigyan ng pansin. Pero kaya kapalan sabi nga ng ating kasama na si Edtan Flores, ay saka na natin babanatan kapag hindi madaan sa magandang usapan. So, dyan sa mga barangay officials, hindi lang sa lungsod ng Kabuyaw, sa buong bansa. Buong bansa. Hindi tayo lumbas dahil wala namang mga barangay sa na ibang bansa. Tayo lang ang meron. So, sa mga nanalo, pagbutihin nyo, 1.5 years trabaho, bago maghalalan na naman. BSKE 2025 na naman. Doon sa mga hindi pa last termer na nanalo ulit, pagbutihan nyo naman.
Di naman natin nilalahat. Alam naman natin, mas marami ang mga gumanap. Mas marami ang nagtrabaho. Especially nung panahon ng pandemic. Di ko lang alam kung bakit dun sa iba, na kahit ginutom na nila yung kanilang mga constituents, kanilang kabarangay, abay nanalo pa rin. Di ko alam. Di ko alam kung nakagoyo o may panggayuma yung pinamimigay na tubig. Yan. O baka naman talaga sadyang malakas panggayuma ang pera. Yan. Di natin alam. Isang magandang hapon nga pala kay Sir Ramos. Yan, isa sa mga kapulisan natin dyan sa lungsod ng Cabuyao. Yan. Nabati rin natin si Police Lieutenant Colonel Antonio, kanilang hepe. At syempre yung mga bumubuo ng mga tropang intel dyan. Yan. Medyo keep up the good work. Dami yung mga accomplishments. Yan. Yung mga carnapping, tay gambling, yan. Kung ano na pong mga kriminalidad. Keep up the good work sa inyong lahat. Pati kay Sir Lapinid. Baka magtampo. Baka sabihin Sir Ramos lang kaya. Kata kay Captain Montojo. Police Captain Montojo, Sir. Good afternoon po sa inyo. Yan. So mabalik tayo sa ating mga magigiting. Itong mga galing na mga kapitan. Pagtutunan natin pansin yung mga kapitan kasi pag mga kagawad, let's face it, mas kalimitan sa mga pakuyakoy lang, parang dekorasyon lang sa barangay ang mga yan. Bigyan nyo sa akin kung hindi totoo. Yung mga kagawad, iilan lang ang nakikita ko, iilan lang ang kilala ko na gumaganap kahit sa sarili niyang kakayahan. Yeah, especially dun sa kay Kagawad Rich Aguilar ng Barangay Parian dyan sa Calamba City. Mga katulad niyan. Minsan hindi na kailangan ng maghintay pa ng pondo o approval ni Kapitan. Basta't kaya lang rin naman, gagawa siya't gagawa para sa kapakanan ng kanyang mga kabarangay. Yan yung ganyan mga kagawad. Kaya nga sabi nga natin, sa mga kapitan tayo nakatuon. Kasi malimit, ito, totoo lang to. Magaling man ang kagawad nyo, nagmungkahi ng isang proyekto, pero pagdating ng implementation, sino gwapo? Sino gwapo? Sad to say, nawawala sa eksena yung magaling na kagawad. Pangalan ni Kapitan, ang nakabalandra. Kaya naman tuloy ang alam ng mga kabarangay nila, ay napakagaling naman ni Kapitan. Napakadaming ginagawa. Ay hindi alam mas matalino at mas mabilidad ang kanyang kagawad na nagsulong ng isang panukala para sa implementasyon ng isang proyekto. Kaya nga credit grabber kalimitan ng mga kapitan. Totoo lang. Di ko naman nila lahat. Pero kalimitan. Credit grabber. Saan ka nakakita ng isang barangay project na nakalagay doon? Sa pamamagitan. Yan. O sa ngalan ni kagawad ganito. Hindi nyo makikita yun. Lagi nakalagay sa ngalan, sa pamamagitan ni Kapitan Ganinyan at ng sanggunian. Nasa na? Nakilala ba? Naalaman ba ng constituents nyo na itong palang magaling na kagawad na to ay siya palang utak doon sa project? Habang si Kapitan Pakuya-Kuyakoy, he gets all the credit. Kala mo, ang daming ginagawa. Yung iba pa nga, di mo nga mahagilap sa kanilang barangay hall.
Di ko alam kung saan sayang nakatago. Kung saan kabundukan nagtatago. Lipas na yung mga panahon na kaparurungan. Yun, yung nasirang Mayor Cesar Perez ng Los Baños. Yan ay barangay chairman. 24 hours nasa barangay hall yan. Anytime pwede siyang katukin, puntahan, anytime gumaganap. Kaya nga dala niya yon kahit nag-mayor siya ng Los Baños. Dangan nga lang, hindi yata nadala nung siya'y naging vice governor ng Laguna. Ang layo. Anyway, yun yung sinasabi natin. Hindi naman natin sinasabing mag 24 hours kayo sa barangay hall. Pero yung at least 8 hours a day, kung wala rin naman ang gagawin, doon kayo sa barangay nyo, barangay hall. Mag-ikot kayo sa bawat purok. Hindi yung kung kailan mag-e-eleksyon lang, saka kayong magpupunta sa mga kasulok-sulukan ng inyong barangay. Saka lang kayo magpapakita. Ganyan dapat. Meron din dyan yung mga sinasa officer of the day sa mga kagawad. 7 naman yan. Rotation. Bawat araw merong officer of the day. Mas maganda nga kung 24 hours, 12 oras. Total, 7 naman yan. Gawin nyo na schedule, 2 kagawad bawat araw. Para meron din sa madaling araw. Para kung may mga kaganapan, may mga problema sa inyong barangay, meron talagang barangay official na matatawag. Ang hirap dun sa mga ibang kagawad. Pag sapit na ng alas 10, wala na. Hagok na. Tulog mantika na. Totoo lang. Ilan sa mga bayan at lungsod na may mga barangay na may 24 hours na duty na mga kagawad. Tanong lang. Pwede nyo i-comment kung saan barangay meron. At pasasalamatan natin. Magpupugay tayo. Bibigay pugay tayo sa mga barangay officials na ganyan. And it still falls down sa kapitan. Nasa kapitan yun eh. Nasa kung paano niya i-delegate ang trabaho o responsibilidad ng bawat kagawad sa kanyang barangay. Minsan may mga kaganapan dyan. May mga kaganapan, kailangan ng barangay official, lalo't madaling araw, 1:00, 2:00, walang mahagilap. Minsan mahalagang patawag, walang mahagilap. Ano sinasabi ng mga tanod? Ay, natutulog na po. Nakakahiyang gisingin. Nakakahiyang gisingin sa tawag ng tungkulin. Ikakahiya nyo ang tawag ng tungkulin. Obligasyon nyo. Obligasyon ninyo na gumanap sa tungkulin. Nakakahiya pa bang gisingin kayo dyan? Yun ang sinasabi natin. Gusto nyo na maging mga opisyalis ng barangay pero hindi nyo alam ang trabaho nyo. O hindi nyo kayang gampanan ang trabaho nyo. Ano ba ang gusto nyo? Yung honorarium? Yun lang ba ang habol nyo? Ito lang po tatandaan ninyo. Pera ng taong bayan yan. Pera ko yan. Pera ng kapitbahay ko yan. Pera ng kabarangay ko yan. Yung pinabibigay na honorarium ninyo. Saan kayo nakakita ng pinapasweldohan na hindi gumaganap? Saan kayo nakakita ng pinapasweldohan na puro daing,
puro alibay. Sabay daig niya pa nagpapatay ng oras. Very visible kayo kapag araw na ng tanggapan ng honorarium nyo. Ilan sa mga barangay officials na hindi para sa honorarium lang kaya sila'y gustong magkaroon ng posisyon. Hindi ko natatanungin kung ilan yung mga talagang tunay lang na maglingkod. Yun, tinatanong ko kung ilan ang mga barangay officials niyan ay hangad lang ay ang honorarium. Mag-comment po kayo. Ating mga viewers, mag-comment kayo doon sa inyong barangay. Banggitin nyo na dyan. Wag na yung mga pakuya-kuya-kuy. Sige. Banggitin nyo kung sino yung talagang may ginaganapan dyan sa inyong barangay. Na yung minsan hindi na alintana yung honorarium, hindi na iniintindi yun. Dahil yung honorarium nila, binabalik na lang sa tao. Gusto natin malaman sa ating mga viewers, ilan po ang ganyan sa inyo. Napakahalaga ng posisyon ng pagiging opisyal o halal na opisyal ng barangay. Ngayon, kung gusto nyo lang pakuya-kuya-kuya kayo, di magtanod na lang kayo. Tanod na lang kayo, kaya lupon. Pero bilang halal na opisyal ng barangay, gumanap kayo. Serbisyo ang kailangan sa inyo, mamamayan. Kaya nakakalungkot isipin na nagmumula sa barangay ang mga uri ng politiko na nasa itaas ngayon. Kung pakuya-kuya-kuy na bilang barangay official, walang alam kung hindi korupsyon. Pag umakyat ng posisyon niyan, ano ang gagawin niya? Ganun pa rin. At ano tinuro nila sa kanilang mga SK? Di magpakuya-kuya-kuy din. Maging korap. Paano hindi magiging pakuya-kuya-kuy lang ang mga SK? Balik na naman tayo kay Kapitan. Si Kapitan na may dikta, si Kapitan na may hawak ng lahat. Huwag ka na magkapitan. Mag-SK ka na lang. Sa ating mga viewers, pasinungalingan nyo ang sinasabi ko. Ano ganap ng SK nyo? Sino ba nagmamando? Sino nasusunod? Diba, Kapitan? Kaya tuloy, ano ang nangyayari sa mga SK? Pagkatapos ng mag-SK, karamihan sa kanila, imbes na maging leaders, ipagpatuloy ang kanilang serbisyo sa barangay, maayaw na. Walang kwente. Walang ganap. Baguhin na po natin ang sistema. Pagkatapos na itong BSKE 2023, baguhin na po natin ang sistema, ayusin na po natin, lalo sa barangay level. Ayusin natin ang ating paglilingkuran. Gaya ng sinabi ko po, 1 taon at kalahati na lang po ang inyong termino. Napakaiksi. Let's make every day count. Huwag nating sasayangin. Konting sipag. Kaya doon sa mga kaganapan kahapon, dyan sa Cubs yata, ginanap yung oath-taking ng mga barangay chairman. Congratulations po sa inyong lahat. At siyempre ang inyong lingkod ay kahit hindi man po ako taga Kabuyaw,
ay umaasa po ang inyong lingkod na kayo ay gaganap sa inyong tungkulin, magpapakaayos, lalo na sa mga first termer, yung mga bagong nanalo ha. Challenge. Pakita nyo na mas magaling kayo doon sa inyong pinaltan. Walang masama po doon. Para naman sa kapakanan ng inyong kabaranggayan. So, sila basta't maayos lang po. Laging nakaalalay ang inyong mga ama ng lungsod. Kagaya ni Mayor Dennis Sain. Nakasuporta yan sa bawat kapitan, bawat balak nyo. Basta't para sa kabutihan, kapakanan, at ikagaganda ng inyong barangay. Sahan nyo po yan. Walang pinagkaiba yan kay Mayor Ross Rizal ng Calamba. Basta't nakikita niya na para sa tao. Kung medyo kami kamahalan, may mga project na may kamahalan. Kung makikita naman ng mga ama ng lungsod na yan na worth it, kapaki-pakinabang talaga, at may mapapala ang kanilang mga kabarangay, why not? Basta importante, magpakaayos sa inyong posisyon. So, hopefully, sana nga, abangan natin ang kanilang performance. Abangan natin ang mga performance ng mga to. Hindi lang sa lungsod ng Kabuyaw. Hindi lang sa lungsod ng Calamba. Sa lahat na makakaabot itong ating programa, sa lahat ng mga nakakapanood, kayo na po ang bahala. Mag-comment lang po kayo. Magpadala kayo ng inyong mga komento o personal na message sa aking personal na account, ang Rowan Alakdan Salgado. May mga concerns kayo. Or pwede po kayong tumawag sa aming mga hotlines 0991-715-1216 or 0932-788-9930. Yun na po, nabitin doon Anyway, yung mga hotlines natin, manuwari sana ay mag-text muna kayo. Mas mahalaga po mag-text para malaman namin kung sino po yung mga tumatawag. Para at least natutugunan natin yung inyong mga concerns. Inuulit ko po, ang Serbisyo Balita ay involved din, hindi lang po sa pagbabalita hindi lang para sa komento. Kami po ay nagbibigay rin ng community services. Tumutulong rin po kami sa mga komunidad, sa mamamayan, para sa kanilang mga kahilingan. At kaya nga, itinutuloy namin sila sa mga tamang ahensya, tamang lingkod bayan. At the same time, nagko-conduct po tayo ng mga community services, community projects, humanitarian aid. Namimigay po tayo ng mga tulong sa mga mahihirap. So hindi po namin magaganapan yung mga bagay na yan kung hindi po sa tulong ninyo. Sa tulong ng mga donors natin. 0991-715-1216 po. Yan ang GCash number na pwede nyo kayong magpadala. Walang problema po kahit piso. Malaking bagay na yun. Malayo mararating ng piso sa pagtulong sa mamamayan. So yan po ang ating yan po ang commitment ng ating programa, ng ating media outlet. Hindi lang pagbabalita, nagseserbisyo sa mamamayan. So syempre hindi po kami makakakilos, hindi po kami makakaganap, hindi po kami makakapagbigay kung hindi po dahil sa tulong nyo. So pwede namang hindi monetary wala namang problema. Saludo rin po ang Serbisyo Balita sa inyo, Jeremiah Ramos. Makisig yan. Hindi mo halatang looking yang palagi yan.
looking yan, feeling yan. Pero masipag yan. Maraming salamat sa panonood, Kuyang. So sinasabi ko po, hindi naman po sa lahat ng oras ay monetary donations. Pwedeng in kind. Tawag nyo lang po sa aming hotline kung ano po yung maaari ninyong i-commit. Hindi naman kailangan mamahalin. Basta yung minsan may isang pack lang ng biskwit. Pag naipon niya, marami yan. Ang daming mga mahihirap na bata na makakapakinabang yan. Ang daming mga may sakit na makakapakinabang yan. Kaya yun po ang sinasabi natin, commitment. Commitment natin to public service. Hindi kailangan maging isang politiko ka. As much as possible nga, hindi namin kailangan ng posisyon sa pamahalaan. Yan po. Yan po ang serbisyo balita. Ihatid po namin ang tulong sa inyo. Tutulungan po namin kayo sa abot ng aming makakaya. So, ang tulong lang po na maaari niyong magawa, click nyo lang yung like, share nyo lang ang programa namin, ang aming page, follow, subscribe lang po kayo sa aming YouTube. Malaking tulong na rin po yan para mas makaganap pa rin kami ng dire-diretso sa aming mga live broadcasts at sa aming mga publications. So once again, bago tayo magtapos, congratulations po sa lahat ng mga nagwagi nitong BSKE 2023. Yan. Good luck. Siyempre, doon sa mga ama ng lungsod, bayan, keep up the good work. Next year, paramdaman na naman. Pare-pareho po tayong maging aktibo, sipag, at magkaroon ng malasakit sa mga mamaya. Yan yung number 1. So, sa ngalan po ng bumubuo ng DZSB at ng Serbisyo Balita, siyempre sa ating kasama na si Miss Larnie Barrero, maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo hopefully next tomorrow nga pala, tomorrow tayo it's either 1 o'clock o 1:30, basta't magkita-kita po ulit tayo bukas. Ayan. At tayo medyo nagkaroon ng konting medical health issues, kaya medyo hindi tayo nakapag-broadcast lately ng araw-araw. Pero sisikapin po ng inyong lingkod na makaganap everyday. And sana naman one of these days maging regular mainstay na natin ang ating co-host. Co-host natin lagi nasa labas si Miss Larnie. Yan. Para naman na napakahirap na mag-monologue. Mas maganda talaga yung may kakwentuhan ka, may katalakayan, may katulong ka sa paghimay ng mga issues. Lalo ng mga issues na dapat sagutin. So, again, sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po for staying with me for this 1 hour. And enjoy the rest of the day. Sige kuya, okay yan. Stay with us again tomorrow. Keep safe lagi po mga kabarangay, viewers. Naulit ko po, sa ngalan po ng DCSB at ng Serbisyo Balita, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Nagpapaalam muna pansamantala.
Why do people choose Lazmall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada.